So what's up sa inyo guys? So makapansin nyo dito sobrang kalat at nag-aayos pa kami dito ng mga gamit. Ayun yung Secret Lab na upuan natin na yung box niya. Actually tatapon ko na to. Ang tagal ko yung tinago to. 1 year mahigit, 1 year and a half na ko rin tinago to. Kaso bala kasi namin lumipat guys. At ayun medyo mas maliit yung space ng paglilipatan namin. Kaya naman ang daming gamit kaya parang na-decide ko na itapon na to kahit na ayaw ko sanang itapon. May mga gamit tayo dito, ayan, ang dami dito, pinapak na po namin lahat, panay SM yung eco bag. Tapos yan, tapos pagtingin mo dito, yun, nag-aayos na kami dito. Ayan, binibilad na namin yung mga dapat ibilad, yung bike natin nandoon. Pagpasok mo dito, hindi pa namin naayos. Ang dami, sobrang daming gamit, pati ito, babaklasin ko pa lahat yan, yung mga CCTVs. Tatanggalin natin. Ang dami kong babaklasin dito. Tapos nga pala, pinalipat ko na yung internet namin. Wala na kami ditong internet. Ayan, nakaasa na lang kami sa data. Ayan, nandito yung internet natin dati pero wala na. Pinalipat ko na. At ayan, guys, pa kami dito. Ang kalat, sobrang kalat ngayon. At yung computer natin, natanggal na natin yan. Alright, ayusin na lang natin. Tatanggalin ko to. Kukunin ko yan, dadalhin ko doon. Kasi parang ganito pa rin yung gusto kong setup. At actually may deposit kami dito sa unit na to. Tapos hindi na namin kukunin yung deposit para pang repair na lang dito sa unit. Nung paglipat naman namin may mga tama din. May mga sira-sira. Inayos ko na lang. Tapos ngayon syempre aamagin. Ayan, naamag talaga dito. Wala kasing bintana. Tapos ito kailangan natin ng mga storage box. Ito yung puwan natin Secret Lab. Pupunasan ko yan mamaya. I-wrap natin para hindi madumihan. So bali, update ko na lang kayo pagkatapos siguro naming maglipat. Medyo matagal-tagal dito na process guys. Ang dami Videohin ko sana kaso nagmamadali talaga kami dito guys Medyo marami kami ililipat tapos i-aayos pa namin. Baka doon na tayo pag nakapag-setup na doon ko na lang din ituloy itong video natin Ayun nga guys, ayan, kakalipat na namin. Yun inaayos pa natin yung mga CCTVs natin. Ayan. Inaayos natin dito. Dami pang aayusin guys. So, actually, medyo marami pa itong ayusin natin. Pero sabihan ko na lang kayo pagkatapos natin. I-house tour ko kayo dito sa nirerentahan namin bago. At yan guys, meron na tayong na-install ng isa. At dito yung isa. Tapos, ito yung nasa lamesa. Which is ito. Yan guys, we're back. Aha. Ito daw ng ngipin ko Hindi ko rin alam kung bakit. So i-update ko kayo pagkatapos na day 2 ng pag-aayos namin. Ayan, marami-rami na nagawa. So ayun guys, so ang ginagawa natin ngayon, naglalagay muna tayo ng ganito. So ang ginagawa ko is hindi ko tinatanggal ito. Actually, ito kasi adhesive to. Pag tinanggal mo to, sobrang dikit niya talaga dito sa pader. Pero syempre gagamit na lang ako ng ganito para hindi kasi masira yung pintura nito. Kasi ito malamang pag tinanggal natin ito, masisira yung pintura nito. Ito nga pa yung ginagamit ko ngayon. Actually ang ganda nito. For example, ganito, di ba? Yan. Inilagay mo dito kasi ibang tape. Pag nilagay mo dito sa wall, tapos tinanggal mo yung tinape mo dito sa wall, pati yung pintura nadadamay, natatanggal. Kaya ito yung nahanap ko. Ito. Hindi ko din i-sponsor ito pero pinapakita ko lang guys para may idea rin kayo. Parang ganito siya, yan, ididikit mong ganon. Parang jelly lang, yan. Tapos pag tinanggal mo, ayan para siyang ganyan, grabe, parang jelly. Ang maganda dito, kapag natanggal mo ng ganito, hindi natatanggal yung pintura. Madikit, as in, madikit siya, ayan. Actually, kahit itong gunting, ito, sa sobrang dikit niyan, yung gunting, ilagay natin, yan. Kapit na kapit, So, anong oras na ngayon? Hindi pa kami tapos. Hey Google, what's the time? 10:36 p.m. 10:36 p.m. na. Ayan guys. So, update ko na lang kayo pagkatapos ko mag-ayos-ayos dito. Tingnan nyo, tatanggalin natin ito. Hindi mababakbak yung pintura. Ayan Ayan walang not-bakbak. Ito, tanggal natin. Ganun lang yun guys. So, yun, nung paglipat namin, isa lang yung susi nito, itong main door. So, naisipan kong bumili dito ng ganito. Kasi, yung frame nito, pag bumili ka kasi ng ganyan, is ito ang dami. May dalawang master key tapos meron pa ditong actually lahat siya gagana. Pang dalawang display tapos lahat yan gagana. Bali pito yung susi niya. Nagpa-duplicate kami. Nung magpa-duplicate kami, nagtanong ako 450 isang duplicate, dalawa yung kailangan ko. So 900 agad. Naisipan ko bili na lang ng ganito, palitan na lang namin dito. Kasi kung magpa-duplicate kami, dalawang susi lang. Kung pinalitan namin, tignan niyo ang daming susi Ayan pito.
Kaya nang mapalitan natin yan. Parang ganito lang yan. Madali lang isang install pag nanood ka ng tutorial. Tapos ito pwede pala matanggal yan kaya kasi mamaya. Yan, kikintab din lang yan. Pag tinanggal mo yung plastic niya. Pero mamaya ko sana tatanggalin pero tinanggal ko na. So bali yun lang, isasalpa ko lang yun. Yan siya. Hindi pa siya naisalpak mabuti. At ayun nga guys, after how many days, medyo nakaluwag-luwag na kami dito at pwede ko na ipakita dito yung bago namin ditong tinitirhan. Actually, itong tinitirhan namin dito is nangungupahan ulit kami dito. Sana ito na yung huli na pangungupahan natin. Kasi may pinaprocess kami ngayon and hopefully matapos ko na yun para may pakita ko sa inyo. At guys, kagaya na sinabi ko dito, mag-house tour muna tayo. Papakita ko yung mga pagbabago dito sa location natin. Actually, ang bahay na ito guys ay nasa 36 square meter lang. Itong unit na ito. Itong buong unit na ito guys, pasilip pa lang yan. Bali dito yung front niya dito at pakikita nyo na ganito yung design niya. Parang wala masyadong pagbabago kumpara dun sa dati natin. Bali ganyan lang kaliit talaga guys. As in ganyan lang kaliit dito yung unit na ito. Pero okay lang, nagkakasya naman. Buti na lang nagkasya dito yung gamit namin. Dito lang kami kumakain, tas upo na lang kami dito. Tapos sinet up na rin natin dito yung ating CCTV. At yan, papunta dito sa kitchen. At ito, dito sa part na ito guys, ito may isang kwarto dito at dito rin. Mamaya papakita ko kanong style ng kwarto. So, nagtataka kayo kung bakit ko ibinapakita itong bahay na ito, nirerentahan namin. Is dahil sa gusto ko na ipakita sa inyo guys kung ano yung magiging itsura ng 36 square meter. Dahil yung buong kabuuan nito is 36 square meter guys. May dalawang kwarto, may isang CR, may kitchen na medyo maliit at may sala na rin. Ito kasi yung rason kung bakit ko gusto nga ipakita para sa mga gusto rin magpagawa ng bahay dyan. At magkaroon kayo na idea kung gaano nakalaki dito yung 36 square meter. Eto guys, para makita nyo, ito backdoor na yan kung saan pwede ako dyan pumasok kapag nalit akong umuwi. At dito naman ang main door na meron din ditong silipan. Ayan. Pero hindi namin ginagamit kasi baka may ibang sumilip. Tapos syempre guys, may kwarto dito. Ito yung kwarto na kung saan makaka-relax ka talaga dito guys. Buksan natin ang pinto. Uy! Joke lang, CR to. Pero kung papansin niyo guys, medyo maluwag na rin dito yung CR niya. At kung mapapansin nyo, medyo nag-e-echo tayo ngayon. Huwag nyo na lang pansinin. At meron tayo dito nilagay na exhaust. Kasi one time tumais si Mrs. Ang baho, kaya nilagay ko yung exhaust. Ito na yung pinto. Pumunta muna tayo sa kusina bago kayo pakita dito yung mga kwarto niya. Ayan, let's go! In fairness, kumasya yung ref namin dito na wala namang laman. As you can see guys, may mga nilagay tayo ditong fly paper. Na which is may hinuhuli kasi kami ditong daga. At natatrap naman sa mga yan yung daga. Kasi guys, may nakapasok na isang daga dito. Kabago-bago pa lang namin dito, pinasok na kami ng daga. Yun yung problema natin ngayon kung paano natin mahanap yung dagang yun. Kasi nagtataka kami bakit parang naubos dito, nagkakaroon ng butas dito yung mga pagkain. Yun pala, may tumitira, may daga nga. Let's proceed sa kitchen na guys. Ayan, dito na tayo sa kitchen. Yan, medyo maliit lang talaga dito yung kitchen. At actually guys, medyo maluwag naman sana ito eh. Kung wala lang kami masyadong gamit. Ayan. Ngayon dito na tayo sa back door. Syempre dito muna tayo. Ganyan yung style niya. Pwede na ninyong makuha yung design na gusto ninyo at pwedeng lutuan dito. At ayan. Hindi ako masyado nag-invest pa sa gamit. Pero kailangan namin ng exhaust. Ayan, naglagay na rin ako dito ng exhaust kasi kailangan pag nagluluto ka dito para lumabas dito yung amoy. Lalo na pag nagpiprito ka dito ng tuyo. Na which is masarap ulamin. Ngayon guys, naglagay kami dito ng yan. Ito actually guys, motion sensor siya. Nilalagay namin dyan para pag sakali ma-detect niya. Parang security na rin namin. So ewan ko guys kung medyo maluwag. Kayo na magsabi dyan sa comment section kung naluluwagan kayo. Ngayon guys, tara sa mga kwarto para masilip nyo. First na kwarto natin pupuntahan is itong part na ito. Dalawa kasing kwarto dito, which is ito yung main namin na kwarto. At dito, yung isa, na may bintana kasi ito guys. Kaya dito sa isa, mamaya malalaman nyo kung bakit dito namin pinili. Pero dito muna tayo guys. Ayan. Buksan natin ang pinto. Yun. Ay teka. May bumangga. Ito yung isang kwarto. Yan. At napuno lang talaga dito ng mga gamit namin. May mga storage box dito. Nakaipon kami ng mga storage box. At ito guys, naglagay kami ng kortina kasi gabi na actually na nagre-record tayo. Tapos hindi na rin kami dito nagkakama. Sa sahig na lang dito guys. Actually hindi kami masyado natutulog dito. Pag may bisita, ibababa namin yun. Tapos dito sila matutulog. Siyempre guys, bumili tayo dito ng hagdan na gagamitin natin. Sobrang taas kasi ng ceiling nito guys. High ceiling talaga. Ngayon dito na tayo sa isang kwarto na which is dito kami natutulog at yun, buksan na natin yan. Ayan guys. Tapos sara muna natin dito yung pinto. Actually guys, hindi na namin kinabit dito yung kama. Pinamigay ko na lang yun, yung double deck na ginagamit natin dati doon. Tapos naglatag na lang kami dito ng floor mat. Tapos yun, actually carpet pala to. Tapos dito na kami natutulog.
Kasi mas okay pala yung pakiramdam pag dito ka nakatulog sa sahig kasi medyo maliit lang yung kama namin dati. Eto kahit nandito ka na nakatulog, okay lang eh. Ngayon guys, dito ko na nilagay mga pang vlogging material natin dito at ang dami pang foam na dito. Kasi para ma-improve natin dito yung audio natin. Medyo na echo kasi nung mga nakaraang video kung makapansin nyo. Kaya naman naglagay na ako nito. Ito kasi yung kaka-install natin. Ngayon kulang pa pala. Kaya naman umorder ulit tayo sa Lazada. At yun nga, naglagay tayo dito na ng mga foam na yan para medyo ma-absorb niya dito. Hindi lang ganun kaganda yung design niya guys. Pero marami pa tayo ditong extra. Hindi ko pa nikakabit. Pero I think okay naman. Ngayon ito naman yung working station natin guys. Ayan. Actually, medyo nasilip-silip nyo na kanina. Ayun, medyo nag-edit pa ako doon. Nagre-render kasi ako eh. Ngayon siningit muna natin dito yung vlog and hopefully ma-edit ko agad. Naglagay kami ng electric fan dito at alam nyo yung nasa likod nito, kagaya ng dati, bintana kasi yan. At tinakpan ko lang dito na hard flex, tapos madali lang tanggalin, di masisira itong unit na to. May purpose ako dito guys, pag nagre-record ako, ino-on ko siya dito. Ngayon ito, nakatutok dito para mag-bounce lang talaga dito yung light. Mas trip ko kasi guys yung natural light na babounce sa'yo. Para mas maganda guys yung balik ng ilaw sa'yo. Kaya ganun lang talaga ginagawa ko. Actually ganito rin yung ginawa ko sa taas para mag-bounce dito yung light lang. Kasi pag tutok yan, pangit kasi guys. So bali ganun lang guys. Medyo magulo lang dito yung higaan namin. Hindi na namin inaayos. Hinintay ko lang kasi umorder ulit ako neto. Kakabit namin dito. Para maging maayos naman. Tapos dito na tayo nagtatrabaho. Mas comfort kasi ako dito pag dito tayo nag-work. Tapos nandito kami natutulog. Kasi para pag sakaling gusto ko mag-edit ulit, na madali lang tayo dito makaka-edit. Yan nga guys yung ating working station. So syempre guys, alam ko marami nagtatanong sa inyo kung bakit kami dito lumipat. So may mga rason kami dito kung bakit kami dito lumipat. Unang-una kasing rason namin dito, yung dati namin pinagtitirhan, nakita nyo naman yung space doon. Actually maluwag yun, sobrang luwag, wala kang masabi. Tapos okay din na soundproof ko rin yun ng maayos. Kaya wala masyadong ingay, kahit tabi lang siya ng kalsada. Ang problema kasi namin doon sa unit na yun guys, kapag brown out, wala kasi talagang source of light kung hindi yung labas lang na nakita nyo. Yun lang talaga. Ngayon kapag nagsunog yung kapitbahay, talagang pupunta doon yung usok. Kaya naman yun yung nangyari guys kung bakit napalipat kami ng de oras. Kasi 1 month and half na mahigit, isang buwan na mahigit. Actually ilang weeks pa, isang buwan at ilang weeks pa. Dire-diretso. Almost everyday nagsusunog yung kapitbahay namin. Yung sinusunog nila dito, yung kahoy pa na medyo maamoy talaga. Kaya naman kapag naglalaba kami ng umaga, naku po, maya-maya nagsusunog na, nagpapatuyo kami ng damit, namamaho yung mga damit namin. Pag inamoy mo na, grabe, amoy sunog guys eh. Hindi naman sa nagre-reklamo pero yun yung kasi nakakainis eh. Kasi ginagamit kasi nila guys. Kaya sila nagsusunog dito. Kasi ginagamit nila yun pang luto. Kasi yung kapitbahay namin, nagpapagawa ng bahay. Yung mga trabahador lang nandoon. Kaya hindi namin mapagsabihan. Hindi namin masabi doon sa may-ari na ganun yung ginagawa nila. Kasi actually dito sa area namin, bawal kasi talaga yun. May ordinansa kasi dito sa amin na bawal talaga magsunog ng mga woods, mga ganun. Yan din yung nirereklamo ng iba. Sunog daw sila ng sunog. Ganun. Walang namang magawa kasi ginagamit nila sa pagluto yun. Kaya yun, nung hindi na namin natagalan, parang iniisip namin na lipat na lang. Ayun, nakahanap kami dito ng temporary unit. Gusto sana namin, okay naman na sana doon kasi mas mura yung renta. Ang renta kasi namin doon, 7.5. Ngayon naman, itong nirerenta namin ngayon, 10,000 ito, 36 square meter. Medyo may pricey kasi ganun talaga yung rate dito eh. Pero sana huli na itong upa natin at ma-process na natin yung, basta may gusto akong i-document kasi guys eh. Ayoko man nang banggitin yon. So sa tingin ko guys, dito ko natatapusin ang video na to at sana nag-enjoy kayo for today's video. Salamat ulit sa panonood, mga kaloko.